Itong mga huling araw ay nakita natin ang pag-escalate o step up ng effort ng administrasyon sa pag-discredit ng testimonya ng 18 ex-Marines na lumabas ukol dito sa flood control. Ano sa tingin ng bayan ang implikasyon ng lahat ng mga ginagawa na ito ng administrasyon laban dito sa 18 testigo? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Matapos lumabas ng 18 mga testigo ng mga ex-Marines at nagpangalan sila ng mga tao na involved dito sa flood control, ang unang naging hakbang ng administrasyon ay i-discredit itong mga 18 marino na ito at inimbisigahan. Pagkatapos sila magsampa ng reklamo sa ombudsman, naganap na nga ang kakaiba dito sa sitwasyon ng hudikatura o ng justice system dito sa atin, sapagkat imbis na imbisigahan yung inireklamo ng mga testigo, ang unang inimbisigahan ay iyong 18 mga testigo. Ano ang mensaheng pinararating nito sa mga testigo na nagrereklamo o nagsisiwalat ng katotohanan? At ano ang pananaw ng mamamayan? Marami na po tayong nakausap at iisa ang sinasabi ng lahat: tinatakot ang mga testigo. Ang 18 testigo ay ini-intimidate upang hindi na magpahayag pa ng kahit na ano pa mang mga salaysay ukol sa mga na-involved dito sa katiwalian ng flood control. Ang ibig sabihin nito, ang unang hakbang na ginawa ng administrasyon ay ipakita sa mga nagtitestigo na huwag kayong magsasalita kung hindi kayo ang aming iimbestigahan. Sumunod nito, nagpatawag naman ang NBI at pinatawag din ng NBI ang 18 mga testigo. At nung naandun na nga po sila sa NBI, ang gusto pa ng NBI ay imbestigahan sila ng hiwa-hiwalay. Nataliwas na doon sa naunang imbitasyon para sa kanila. Sa nauna ko ng video, sinabi ko nga na hindi naman talaga dapat nila iniimbestigahan pa itong mga 18 Marines kasi wala ito doon sa jurisdiction nila. Unless nga sila ay inutusan, dapat yan ay through the Department of Justice ng additional task. Pero dito, yung ombudsman ang nag-task sa kanila. O bakit na ganoon? Parang ang sabi ko, yung ombudsman at saka yung Secretary of Justice ay iisa lang ang may control. Pero sinunod pa rin ito ng mga NBI na naggawa sila ng additional. Dapat dito ay verification lamang. Pero mukhang lumalayo na sila at iba na ang ginagawa. Pero bukod doon sa 18 testigo, pinatawag din sina Mike Defensor at yung iba pang mga tila parang sumusuporta. Si Mike Defensor, kanyang asawa. Parang sinasabi din dito, huwag na yung susuportahan ng mga testigo, otherwise ipatatawag namin kayo. Isa pang ipinatawag dito ay ang abogado na nagnotaryo ng salaysay ng mga testigo na ito. Ngayon lang nagaganap itong ganitong sistema na pati mga abogado ay pinatatawag pa para kunyari ay verifikahin yung mga identity ng mga tao na ito na nag-execute ng kanilang affidavit. At hindi naman lingid sa mga abogado ito na malinaw ang mensahe dito na even the lawyers who are just performing the task of notarizing the documents are now being harassed. There's a message being stated here. Merong mensaheng pinatatawid sa mga abogado na mga tumutulong sa mga taong kagaya nito, ng mga testigo. Ang mensahe, huwag kayong basta-basta notaryo ng salaysay ng mga tao na ito. Huwag kayong basta-basta tutugon sa kanila o tutulong sa kanila. Otherwise, iimbestigahan namin kayo. Bukod pa dito sa notaryo publiko, isa pang ipinatawag ay ang Club Filipino at nirepresent din ng kanilang representante na isa ring abogado at humarap din sa NBI. At kunyari ay tinatanong ng kung ano-ano tungkol dito sa pagkaka-organize ng mga press conference as if bawal nang magkaroon ng press conference sa Club Filipino. Halos lahat ng malalaking segment ng ating kasaysayan, mga importanteng events sa ating kasaysayan,
ay naganap dito sa Club Filipino. Malaking papel ang ginagampanan ng Club Filipino sa ating kasaysayan. Isa na nga dyan yung take ng oath of office ni Cory Aquino after the EDSA Revolution. Maraming mga personalidad ang tumira din dyan sa Club Filipino. Si General Douglas MacArthur. Pagkatapos niyang bumalik sa Pilipinas at matalo mga Hapon, siya ay tumira din dyan sa Club Filipino. Maraming kasaysayan ng Club Filipino. Pero ngayon, parang tila sinasabi, huwag nyo nang i-host itong mga testigo na ito. Otherwise, iimbestigahan namin kayo. Ito ang mensaheng dumadating sa mga ordinaryong mamamayan. Nakakalungkot nga nito na pati ang NBI, nakagaya nga ng sinasabi ni Attorney Topacio, maraming mga tao dyan sa tingin natin ay naging tapat naman sa kanilang mga tungkulin at hanggang ngayon ay tapat pa rin sa kanilang mga tungkulin. Pero napipilitan silang gawin ang mga bagay nito dahil nga ito ay mayroong utos sa itaas. Ang nakakalungkot dyan ay tila ba parang mayroong undeclared martial law na ngayon dito sa Pilipinas. At yung intimidasyon na ganito, hindi lang sa press, hindi lang sa mga owners ng establishments, kagaya ng Club Filipino, sa mga abogado, sa mga testigo, ay isang bagay na present na noon nung panahon nung bago pa ideklara ang martial law. Especially after the declaration of martial law. Takot ang press, takot ang mga mamamayan, takot ang mga institusyon, ang kapulisan, ang militar. Wala silang magawa kundi ang sumunod. And that is exactly what is happening right now. However, ang difference lang nito, ang takot ay pinalitan ng salapi. At lumalabas dito sa testimonya ng 18 testigo na mali-malitang pera ang ipinantatapal sa mga politiko, sa mga ahensya ng pamahalaan, even those are involved in national security. At dahil dito, tila nagiging tahimik na ang lahat. Hindi na takot, kasabwat na dito sa lahat ng katiwalian nangyayari sa ating lipunan. At ang mamamayan, tayo na ang tinatakot. Pero hanggat ang mga tao ay patuloy na kumikilos, patuloy tayong nagpapahayag, hanggang may malaya pang pamamahayag, hanggang naririyan pa ang mga platforms ng social media sapagkat ang national media, the mainstream media, appears to be compromised. Nakompromiso na sila dahil tila nga totoo yung sinasabi ng 18 mga marino na pati ang mainstream media nakakatanggap din ng mga mali-maleta na salapi. At base dito sa kung anong nakikita natin sa kasalukuyan, nabubuo ang ating opinion, nabubuo ang ating isip at sa pantaha na malamang nga ay totoo itong sinasabi ng 18 mga marino. Pero tayong lahat, andito tayo, magmamasid, lalaban, at poproteksyonan ang lahat ng ating mga fundamental na karapatan. Sapagkat alam nating lahat, mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.